pangarap, saan man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ayan. At syempre po, tayo po yung napapakinggan sa DWDD 1134 kHz AM band ng inyong local radio. At syempre po, napapanood din po tayo live stream sa ating pong kawal ng mga Pilipino Armed Forces Radio page. Follow, likes, and share po para masubaybayan nyo ang lahat ng mga programa dito sa DWDD. At bagong lahat, batiin natin ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Siyempre po, ang Bantay at Kasangga chapter all over the world. Ayan, mga masisipag po yan. At ang ating pong founder, Albert Gonzon, hello sa'yo, napaka-busy, napakaraming mga ginagawang proyekto para sa ating mga kasamahan ng mga OFW. At siyempre po, meron tayong panauhin na isang napakasipag. Hindi na po natin to guess, ito po ay atin ng partner dito sa programa. Siguro natatandaan nyo ang napakasipag natin na sister, talagang very active siya, no, sa kanya pong ginagampan ng tungkulin. Okay, pakilala na po natin si Miss Joy Gonzales. Siya po ang founder ng OFWAI, correct? OFW Advocates International 2020. Ayan, ilang taon na, 2020 na pala siya. Okay, Sis Joy, bati ka sa ating mga followers and viewers. Magandang hapon po sa lahat, sa ang sulok ng mundo kayo naroon. Tapos magandang tanghali po dito sa Qatar, sa lahat po ng mga OFWs dito. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, saludo po ako sa inyo. Ayan. At ang ating pong sister na si Joy ay nasa bansang Qatar. Kaya alamin natin ang mga doon, situation. Alam natin normal. At katulad din ng Dubai sa pinanggalingan natin. At marami siyang tatalakayin at ngayong araw na to. Siyempre, mga success story ng ating mga OFW, mga kasambahay, yan, lalo na po sila, no? Sila po yung ating binibigyan ng halaga rito at laging tinutulungan. Ayan. Okay. Sis Joy, ano ba ang latest dyan sa Qatar? Ano bang sitwasyon ngayon dyan? Tawa ng Diyos, okay naman po. More than a week na walang walang work under bangba. Walang lumilipad-lipad na missile dyan dahil naka-ano yata no? Naka-ano sila ngayon? Medyo tahimik dahil mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa peace. Kung magiging successful sana po para naman po magkasundo na, di ba? Okay. Sana po, miss, kasi kahit minsan tunog lang ng map, ano ka na, natutrauma na. May kakalampag lang sa pinto, kala mo kung ano na, no? Yeah po. Yes. Pasawan ko, okay naman po. Peaceful naman po, tapos super alert naman, and salute ako sa mga dito, mga authorities na sila, laging nandyan para i-secure yung lahat ng dito sa Qatar. Yan. So ano rin siya, para ding Dubai, normal lang ang buhay, no? Tuloy ang trabaho, tuloy ang negosyo, normal talaga, walang nakakatakot. Doon nga sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, ganun din. So yung lugar mo, talagang nakikita mo rin ba yung mga missiles na lumilipad sa taas? Kung titingnan, nakikita ma'am. Tapos, syempre, nagba-vibrate din dito sa accommodation. Pero, parang, nung katagtagan ng ganyan, naging part na ng daily routine. So, parang, Nasanay na. Normal na lang. Yung anak ko din ganun sa Abu Dhabi siya na talagang doon din marami. Tahimik daw sa ngayon pero mukhang magsisimula ulit. Mukhang
nagpahinga. Ayan ang mahirap dyan. Okay. Nung first week, parang ano po siya, ayun, syempre parang natulungan ka na, you're on the road, tapos alert, ganyan-ganyan. Pero nung kalaunan, parang nasanay niya lang. So, dyan ba sa Qatar, meron na bang mga, ano dyan, nasawi, nabagsakan, o ano? Awa ng Diyos, ano po, speaking na sa wala naman po, pero injured parang merong 5. Mga nai-injured, o tama. Dito Sa lang mga sa Abu debris po. Dhabi, parang merong 2 yata. Isang nabagsakan na driver, yung from Pakistan, at saka yung another, ano ulit na. Pero sa Pilipino, wala naman. Kumusta naman dyan, sister, yung repatriation na ginagawa ng ating pamahalaan? So far, lagi ako nag-check sa, sa FB page ng MWO Qatar at saka sa Philippine Embassy. May kumakalat siya na link ng repatriation, pero kung titingnan ko doon sa page mismo ng MWO, wala akong nakikita na link na ganun. So, wala pa akong update kung totoo ba yun or hindi. Pero may makikita naman na na nag-circulate na nagre-repatriate sila. Pero most likely dito, like sa mga members namin, mas pipiliin pa nilang manatili na lang muna dito. Tama ka dyan. Kesa makipaglaban sa gutom pag umuwi. Okay. Kung uwi na lang parang yung walang kasiguraduhan. So, mabuti pa pala sa Dubai, ang repatriation ay very active kasi meron doon na Filipino Social Club na umaagapay sa DMW tsaka sa OWA sa pagre-repatriate, tinutulungan nila. Kaya totoo yung mga umuuwi doon na galing sa Dubai, talagang inalalayan po yan ng ating PhilSoc, yung Filipino Social Club. Kaya totoo po siya na nakakauwi. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga balita dyan, ano ba yan, mga OFW kasambahay, kumusta sila, at saka mga ano pa bang mga programa mo ngayon? Sa awa ng Diyos, okay naman. Within sa organization ko, like last year, ang ginawa po namin is, may mga naman dito, may mga institution, like na may mga, may mga mabuting puso, so pinap ko yun sila, tapos, like sa Dimandal Institute, si Sir Harry Dimandal, ang owner mismo, nakipag-uusap ako sa kanya na kung pwede yung mga less fortunate natin mga kasambahay na willing mag-aral, kung pwede na ipasok sa sa institution. So, alhamdulillah, pumayag si Sir Harry, nagkaroon kami ng 20 na scholars na nakagraduate last December. So, it's a big breakthrough na po yun sa mga kasambahay na gusto mag-level up. Ayun, maganda, no? So, yun namang ating mga kasambay dyan, anong mga sitwasyon? Meron bang mga lumalapit na tumingi ng tulong na may problema? Actually, meron po, pero hindi po yan, hindi pag-usapan. Ang ginagawa na lang po namin is meron kaming like, social, may tinaraga kami committee na sila yung kakausap sa, mga humingi ng tulong, tapos i-email na lang sa MWO. Ayan. So, bilang founder, no? Ang tagal mo ng founder ng OFW Advocates International 2020. Ang tagal na. So, ano ba yung mga naging successful na mga proyekto ninyo, ng grupo ninyo? Actually po, within dito sa Qatar, so may mga affiliation po kami, like sumasama kami sa mga environmental activities, like magtanim ng mapuno sa disyerto, mag-clean up drive sa mga beaches. Tapos sa Pinas naman po, may mga Balik Eskwela campaign kami sa mga remote areas, lalo sa mga indigenous children. Po yan siya, nagkakanta kami, Visayas, Mindanao. Like, kung may officer na uuwi, sila ang mag-conduct doon sa lugar nila, like Nueva Ecija, Cebu, Davao, yun. Balik Eskwela campaign, feeding program, tapos pati din po sa like, mga orphanage, mga home of hope, home of foundation. Ayun. So,
Ang tagal na nang huli kitang maging guest, ano? Kailan na ba yun? Hindi ko Di hindi ko ba na pero maalala. matagal na, Hindi. no? Pero parang hindi nagbago si Sister Joy, ano? Still young and fresh. Ay, aside po pala sa, sa feeding program namin, like kung may mga, no, doon sa Cebu, nung nagkaroon ng lindol, nagpadala din kami ng balikbayan box. Ang ginawa ko is naghingi ako ng tulong sa mga gustong mag-collab na organization din dito sa Qatar kasi marami ding organization dito sa Qatar tapos sa mga members kung ano lang yung pwede nilang maibigay yung ano lang Mula sa heartily puso. given like loose clothes, beddings, blankets, like mga ganyan. Tapos napadala kami sa Cebu at nagpadala kami sa Davao nung nagkalindol doon. Ayun. So, okay. Napakaganda ng grupo nyo na talagang tumutulong, no? At parang meron pa yata kayong balik eskwela campaign. Dito ba yun sa Pilipinas? This coming June po sa may bandang Surigao, nakalimutan ko yung lugar. Basta ano lang, sa isang paaralan from grade 1 to grade 6, 51 pupils lang. So kausap ko kanina yung yung mismong parang tagapamahala ng school na sabi ko magbigay kami ng school supplies tapos tsinelas sa mga bata kasi naawa ko nung nag-send siya ng picture. Nakita ko na yung iba, yung tsinelas nila, parang tsinelas pata ng tatay nila or ng nanay nila. Kasi Oo, napakalakas. kawawa naman. Sabi ko sa mga officer na mag-ambagan tayo para Oo. bigyan sila ng kasiyahan. Tapos Ayun. this coming Sunday, yung vice president namin umuwi ng Cebu. So siya din yung maghandak ng feeding program doon sa Cebu. Ayun. Sorry sa sa Takay, ano ba yan? Saan ba yan? Hindi ko na maalala. So, sorry miss, kasi ngayon night shift ako. So, yung span ko na 12 hours na walang tulog, in health aspect, pag kulang na yung tulog natin, yung utak natin, kinakain yung sariling utak natin. Kaya nagiging makalimutin. Oo, talagang parang normal na yan eh. Pagka yung utak mo napupuno marami ka nang nalilimutan. Kaya nga po, nagiging foggy. Oo. Anyway, as a successful OFW, alam ko isa ka dun eh. Ayan. Kumusta naman yung, last time, no? May nabanggit ka sa akin na business sa Pilipinas. Kumusta naman yan? Kasi bilang OFW, ilang taon ka na bang OFW? Sa awa ng Diyos, 9 years na, 9 years na kakain. Ilang Nung employer? nagtanim ka ng kalamansi, pag-alis mo, ngayon may bunga na. Palatandaan na. Dahil sa kakainin mo. So, yung 9 years na yon isang employer lang yon? Hindi po. Bali sa 8 years, ano po siya, sa ibang employer yun. Tapos after ng na-realize ko na sayang naman yung pinag-iralan ko na caregiver, so nagpaalam ako na actually yung una, mabait naman yun kasi 8 years ako sa kanila eh. Oo. Tapos hanggang ngayon, nag-communicate pa rin sila sa akin. Gusto ng mga bata na lagi ko silang bisitahin. Kasi sa akin, lumaki na. So, sabi ko, sorry kasi wala pa akong ngayon, wala pa akong off. Kasi yung binabantayan ko naman ngayon is newborn, 5 days nung sinalo ko. So, ayun, sabi ko, sayang naman yung yung pinag-aralan kong caregiver. So, nag-transfer ako ng company. So, dito na ako ngayon sa isang company na nagtatrabaho kami sa home care. So, bali ngayon ang trabaho mo is caregiver. Apo, sa po siya, home care na po. Okay. Ang ganda, talagang very proud ako sa mga caregiver, lalo na yung mga nag-aalaga ng mga elderly, no? Tsaka yung... Opo, halo. Oo. Tsaka yung mga may parents na talagang pinagtsatsagaan nilang alagaan, Hindi katulad, meron din tayong mga parents na hindi mapalad, kasi may mga anak na nagtuturuan kung sinong mag-handle, Oo. Meron ako kasing sinusundan na couple na caregiver sa TikTok. Umahanga ako kasi pag-aalaga nila doon sa 90 years old nilang mother. Sabi ko nga minsan i-guess ko sila. So, pag-usapan natin as a caregiver, anong mga challenges?
mga challenges, miss yung like for example, kung sobrang strict yung amo mo na within the span of job hours, hindi, wala kang kain kasi hindi sila nagbibigay ng break Oo. or hindi din pala nakakain ka sa room. Tapos yung aside sa mata, may mga mata pa na like mga relatives na sila pa yung mas na yung parang binabantayan ka na pinupuna ka sa batang tapos isumbong ka, yung mga ganong mga Oo. challenge. Kasi nga naman, na-experience mo na rin na mag-alaga talaga ng mga senior, ganon. Yeah. Na, ano mo na. So, Senior dito sa sa Pinas po. Pero dito sa more on neonates kami, yung bagong panganak. mas okay yan kasi parang mas mahirap alagaan ng senior. Kasi minsan ang Oo, sungit. kasi dito yung mga malalaki sila, so kung O, yun bedridden, pa. gaya na 43 lang yung kilo, mahirap. Oo, di ba may style dyan kung paano mo siya ililipat ng pwesto? Kasi kung Oo, malaking din ako. tao, di mahirap din maging caregiver. Pero saludo kami sa inyo mga caregiver. Minsan may sinuswerte sis Joy mayaman yung inaalaga ang senior at pinamanahan. Ay, wow. Actually, miss, di ako kasi, ako yung tao na, yung pag may off ako, gusto kong kasi nga, nagkita kami ni PY Kaunal. Tapos, nakipag-meeting niya sa Philcom, Filipino Community dito sa Qatar. Ang isa sa nag-thinking sa utak ko is, hindi mag-level up. Hindi, habang buhay na, kung ano yung posisyon mo ngayon. So, yung mga off, dapat sa mga kapwa ko FW, ang advice ko is gamitin nyo yan na i-level up yung sarili nyo. Kasi, Yes. hindi yan, hindi yan chance choice natin yan kung ano yung magiging future Oo natin. nga. Pero sa nakita ko sa'yo, talagang hindi yung nakakonsentrate ka lang sa pagtatrabaho sa labas. Ang ginagawa mo rin ay sinisiguro mong pag umuwi ka, meron kang kabuhayan, di ba? Yan ang medyo unstable yung ating internet connection. No? Oo, yan. No, common naman yan sa Pilipinas. Nag-post si sister. Pero continue lang yung ating pag-uusap at babalik din yan kasi medyo unstable siya. Nakita ko yung lumabas. Anyway, isa yung ating sister. Back to internet connection. Yan ang problema dito sa Pilipinas Kahit na yung mga malalaking TV program, mga radio, makikita mo nakanganga na yung ini-interview mo Patalastas mo, ma'am. Welcome back, Sis Joy. So, back home, yung dati, nung makausap kita, di ba yung parang meron pa kang anak na pinag-aaral pa noon? Opo. Hanggang ngayon po, kasi pala sa grade 12, 17 years old. Okay. Only Mga ilang boy. years pa yung bubunuin mo. Kaya nga. Ilan ba yung anak mo? Isa lang po, miss. Isa lang, lalaki, babae? Lalaki po, lalaki. Okay. Pag naka-graduate na yan, medyo relax ka na lang. Natuloy pa yung mo? Bakery mo? Hindi ko pa po yung tinuloy kasi gusto ko, miss, yun yung side hustle ko pag umuwi ko. Ayun. Gusto ko kasi pag business, yung ako mismo ang hawak ba. Kaya nung may time din ako nung karaan, nag-aral ako ng culinary para ma-apply ko din pag uwi. Yan, tama yan. Meron kang naka-ready pag uwi mo at ikaw mismo ang magmamanage para sigurado. Kaya. Oh, yan. Tapos para ma-enhance din kung ano yung mga pinag-aralan ko dito. Dapat mag-aral ka rin ng mga pagbe-bake ng mga cake. Yan ang in-demand din sa Pilipinas. Tapos na po, miss. 2020. Talagang ready na si Sis Joy. Saan nga pala yung province mo? Sa Negros Occidental, Silay City. Ayan. Kaya So, ang mga latest, yung mga future project na naghihintay pa para dun sa iyong grupo? So far, yun lang po muna kasi dito refrain yung mga gatherings. So, nagpo-focus muna kami sa humanitarian project sa Pinas. So, yung dito, hindi pa pwede yung mga gatherings or ibang mga events. So, much better na din para makapagpahinga po muna. Oo nga. Tapos, na din po kasi dito
mainit na po. Ano na, ipa-peak na yung summer. Kaya, Oo. ayun po. Kasi sa Dubai, United Arab Emirates, lagi namin sinasabi, we love UAE. Kasi ang husay nilang mag-alaga ng mga bisita, foreigner na nandoon, OFW, anuman nasyon. Talagang feel mo talaga yung protection nila sa atin. Pero narinig ko na ang Qatar ganun din. Right? Yes po, yes po. Saludo kami sa kay Emir dito kasi hindi niya kami pinapabayaan. Tapos lahat ng expat man or local man, safe kami lahat dito. Tuloy ang buhay, normal lang. Tapos saludo din ako sa nila, sa initiative nila na doon na nila in-intercept sa labas ng territory. So yung mga debris hindi na dito Oo. ma-fall sa Pinaka City. Oo nga, tama. Yun ang nakakatakot yan, yung mga bumabagsak na debris. Yun namang sa mga turista nyo, di ba marami ring turista dyan sa Qatar? Paano ba nilang minanage yun na mga na-stuck yung mga iba dyan? Sa mga ganyan, miss, na yan eh, mga authority na ang nag-ano, Oo. so hindi na and then, pero so far tuloy naman, parang may incoming nga na football game dito eh. Meron na Secure. din. Oo. Okay. Kasi ang UAE kasi, yung mga na-stuck na mga foreigner, mga turista dito, nung sumiklab yung digmaan, syempre, ang mga visa ma-expired, pati mga hotel accommodation nila, ang ginawa ng UAE ay kanilang sinagot lahat. Hotel, food, at saka yung kanilang pag-i-stay yung pag-ano ng kanilang ticket, yun na ano talaga yun. Ayan. So, parang nabasa ko din yan sa press release ng Saludo tayo. interview yung ginawa nila. Tapos parang in-extend ng 1 month ang Ayan. Okay, sister. Kung meron pa akong natanong sa'yo, sige, go ahead. At saka, meron na lang tayong 9 minutes. Sige. 9 minutes. Lang po mention po na bilang OFW, ang ma-advise ko lang is gamitin yung oras natin sa tamang sa tama, like mag-level up ng sarili kasi kung everyday pasyal lang ng pasyal, gastos lang, tapos walang balik na benefit sa sarili. Pero like kung mag-aral tayo ng mga short courses dito, magagamit talaga natin mga preparation pagbalik sa Pinas kasi sa totoo lang, ang totoong homesick is pagbalik sa Pinas na pagdating mo, ganun pa rin yung sitwasyon. Yeah. Na iniwan mo, balik mo sa Pinas. Wala kang binago. Kaya parang hindi mo makikita kung anong naging bunga ng sakripisyo mo. Kasi hindi din basta-basta pag mag-abroad ka masarap lang pakinggan ang words na abroad, pero yung pinaka-realidad, hindi ma-explain. Tama. Ikaw, sister, di ka naman na homesick, di ba? Sanay na eh. Minsan, pa din. Kasi parang, hindi mo naman yan, kumbaga, bigla lang, all of suddenly lang na minsan nag-appear. Pero, syempre, wala din tayong magagawa kasi alam naman natin yung sitwasyon sa Pinas. So, laban lang. So, bali, hinga na lang kita ng mensahe at saka mga advice sa ating mga OFW na nakamonitor ngayon sa 4 na sulok ng mundo, most especially yung bantay at kasangga ng OFW. Ayan. Yun po na ang off natin, gamitin natin na maging productive at maka-benefit tayo sa huli. Huwag yung puro gala kasi gastos lang din. Tapos sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid. Suriin natin kung ano yung pinaka-need lang natin versus wants natin. Kasi kung wants natin pairalin natin, like mga damit, tambak na lang sa hindi mo din masusuot, tapos na maubos ang pera. Ma-realize mo lang pag wala ka ng pera. Pero kung bibili lang tayo ng needs natin, na immediate needs lang, makapag-save tayo. Tapos yun po, yung golden rule ng simpleng natutunan ko sa financial literacy na siya miss, 70%
doon may pasok lahat ng expenses mo. 20% every month, kailangan may i-save mo yan. Kahit 20% lang, basta consistent every month. Yes. 10% charity and tithings. Yan yung ating So, para- ginawa nung at tayo ay nandyan sa abroad. Talagang tama yung ginagawa mo. Yung pag-iipon, magugulat ka na lang, may pambili ka na ng ano, ng house Tama. na. Tama. Diba? Kasi ano din yung automate. Kasi, tapos ano din pag may off tayo, huwag po natin kalimutan yung yung nagbigay sa atin ng buhay, yung nagbigay sa atin ng meron tayo. Kasi po, siya yung pinaka-source ng lahat. So, kailangan connected tayo lagi, naka-anchor tayo lagi sa kanya. Gaya din yan po sa puno, na kapag hindi ka connected sa ugat, wala, hindi ka bubunga. Yes, wag makakalimot, magpasalamat sa ating mga tinatanggap na biyaya. Okay, hinga na lang kita sis ng mensahe naman para sa ating mga sundalo dahil tayo'y nasa Boses ng Kawal Pilipino Armed Forces Radio. Go ahead. Nahiya ako. Naiya ka sa mga pogi nating sundalo. Hapon po sa mga machete nating mga lingkod. Saludo po ako sa inyong lahat, sir. God bless po, pakatatag kayo and I'm praying na ligtas po kayo sa lahat ng mga operations ninyo. At salamat po sa pag-servisyo sa Pilipinas at sa taong bayan. Ayan. Okay, palakpakan natin ang ating sister na napakasipag sa klasang public servant at patuloy na siya po ay president po ng grupo na nabanggit niya na po kung anong kanilang mga ginagawa. Thank you so much, Sis Joy, at sana meron pa tayong mga kasunod pag meron ka ng mga bagong balita. Yes. Thank you. Thank you so much sa time. Salamat po. Okay, meron pa tayong 5 minuto. Thank you so much sa ating Sister Joy, sa kanyang pagbibigay ng panahon na makasama natin. Thank you, Sisa. At siyempre, darating yung panahon, magkikita rin tayo ng personal. Oo, at saka, napakaswerte mo sa iyong work, sa iyong wala kang gaanong problem sa iyong employer. Hindi ka tulad ng mga lumalapit sa atin, humihingi ng tulong na minsan hindi napapakain ng maayos at walang day off. Ikaw meron kang day off, di ba? Oh. Actually, minsan wala. So, pinaglaban ko kung ano yung nasa contract. Kung ano yung nasa contract. Kasi, totoo po yan, na kapag hindi ka magsalita, mapamimiha sa kanila. Pero pag magsalita ka na, tapos iparamdam mo na alam mo yung rights mo, Yes, mag-back sila. Ayan ang natin. Okay, siguro bigyan natin muna ng magandang balita yung ating habang meron pa tayong 4 minutes. Right? Okay. Sa 4 minutes, kasi sister, meron akong balita ito. Sana totoo ito Nabukas na raw, bukas na ang $200 cash grants ng DMW para sa mga OFWs na walang trabaho sa gitnang silangan. Kailangan, hindi ito fake news, ha? Sabi nga, oo, ito. Narinig mo rin yan? Opo, mga members ko nagtatanong nga po kung legit po ba ito. Wala, pero sabi mo sa kanila, wala akong makita sa page. Kasi ito nga yung balita mismo Ito kung binabasa ko medyo talagang reliable tong source na to Sabi nga yung cash grant daw katumbas ng bagit kumulang na $2,000, bari 12,000 pesos yun Galing daw yun sa action plan ng gobyerno. Sakop nito yung mga land-based workers sa 10 bansa, kabilang ang Bahrain, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Ayan, kabilang tayo. Kaya ma'am, dapat sa mga ganyan, i-atas na nila dyan yung link para yung mga, Ayan, pati tayo mga na-terminate na yung mga no work, no pay status, nabawasan ng sweldo or sa trabaho dahil direktang epekto ng kaguluhan. Yan, aalamin natin yan kung meron ng magpapatotoo na nakatanggap sa susunod nating programa. Okay, Sis Joy, thank you ulit maraming salamat po. Samantala po kami magpapaalam. Lagi po kayong mag-follow and share sa aming pong group page ng Buhay OFW, ang Bantay at Kasangka. Maraming salamat po. God bless po. Terry Alma. Salamat. Bye-bye po. Recording stopped.